Makalipas ang isang taon sa detensyon sa The Hague, Netherlands, may schedule na para sa formal na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng mga naganap na extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Nakatakdang simula ng trial sa November 30. Kung ano-ano pa ang mga magiging proseso bago ang mismong trial, alamin sa report na ito. Noong Miyerkules, May 27, isinagawa na ng ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference makaraang makumpirma ang lahat ng grounds ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinalakay sa status conference ang magiging schedule kaugnay ng paglilitis, mga diskusyon patungkol sa mga isusumiting ebidensya, usapin ng witness protection at partisipasyon ng mga biktima sa proseso. Sa nasabing status conference, itinakda ng Trial Chamber 3 ang pagsisimula ng trial ni Duterte sa November 30, 2026. We come to the start of trial. We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or there. Bago ang simula ng paglilitis sa katapusan ng Nobyembre, magkakaroon pa ng dalawang status conference sa June 23 at July 14. June 29, inaasahang maisusumite na ang provisional list ng mga testigo galing sa prosecution. Inaasahang maisasapinal ang listahan ng mga testigo sa August 31, kabilang na ang mga ebidensya at trial brief mula sa prosecution. August 31 din ang itinakdang deadline ng prosecution sakaling mag-a-apply ito para sa karagdagang incidents kaugnay ng kaso. After our discussion this morning, review your evidence to make sure that we avoid having repetitive, irrelevant, or over-voluminous. Sa September 28, kailangan ng maisumite ng trial brief mula sa victims panel habang October 30 naman para sa defense. Sa pagtatakda ng mga schedule na ito, ipinaliwanag ni Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner na ikinonsidera ng korte ang apela ng defense kaugnay ng kalusugan at kalagayan ni Duterte. Ipinag-utos na rin ng Trial Chamber 3 ang pagsasailalim muli kay Duterte sa medical examinations upang ma-update ang korte sa kasulukuyang estado ng kanyang kalusugan. Sa ilalim ng Rules of Rome Statute, hindi maaaring i-waive ng isang akusado ang kanyang karapatan na dumalo sa mismong trial. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial, about the proposed sitting. The chamber would obviously like to sit, subject to witness problems, 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing, and so it may well be that we'll have to adjust it if we have to have a day for the accused not to be in court each week. That doesn't necessarily mean it won't be a sitting day, because we can use that day to deal with any administrative matters or any legal arguments that are due to take place, subject, of course, to the accused waiving his right to be present. Bukod dito, ipinag-utos din ng Trial Chamber 3 ang pagsiset ng interpretation at translations para sa mga biktima para sa opening statements at trial. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.